Hello guys! Welcome to Math-Com. Ngayong araw, aking itatakal ang about sa least common multiple or simply LCM dahil isa siya sa mga pointers sa board exam. At alam mo ba na si LCM ang number 1 question na lumabas during the day of September 29, 2019 sa math major na questionnaire? At alam mo ba na sobrang easy lang ni LCM? Pero mali pa yung sagot ko dahil mali yung process na ginawa ko na siyang dapat nyong hindi ulitin. So, kung gusto nyo malaman yung maling sagot ko na huwag nyong ulitin, so just keep on watching. Please subscribe and click the notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos dahil dito ko isi-send or i-upload yung mga bagong videos na mga math reviewer para sa Gen Ed and Math Major na lumabas during the day of the board exam. At yung mga pointers also na possible na lalabas sa mga board exam. Least common multiple or simply LCM. Ano nga ba ito? Least common multiple, the smallest common positive number that is a multiple of 2 or more numbers. So, from the word least, ibig sabihin smallest. Smallest, pinakamaliit na may common positive number sila. So, ibig sabihin siya ang pinakamaliit na value na meron silang common at dapat daw positive number. So, ibig sabihin hindi pwedeng maging negative yung result mo sa LCM. Dapat always positive number. At sabi daw, multiple of 2 or more numbers. So, pwede mo siyang i-multiply from 1 to 2 or pwede mo rin siyang i-multiply from more numbers. So, depende na sa'yo kung gusto mo yun siya na mas mahaba. So, sa akin, as long as makita ko na yung least common multiple nila, then nagsistop na ako doon. Kasi yung importante lang naman is makita mo yung pinaka-smallest common positive number nila. So, para mas maintindihan natin, tingnan natin sa example. Least common multiple examples. Number 1, what is the LCM of 3 and 5? So, hinahanap natin yung least common multiple ng 3 at saka 5. So, paano nga ba? First natin is i-list the multiples of each number. Ilista muna natin itong mga multiples ng 3 at saka 5. So, yung gagawin natin lang is si 3, para mahanap natin yung multiples, is i-multiply natin siya sa more numbers. So, sa akin, 1 to 6 lang. So, more na yan siya. So, 3 times 1, the answer is 3. 3 times 2, the answer is 6. 3 times 3, the answer is 9. 3 times 4, the answer is 12. 3 times 5, the answer is 15. 3 times 6, the answer is 18. So, makikita mo, meron na tayong 3, 6, 9, 12, 15, 18. Dahil minultiply lang natin si 3 sa 1 to 6. And nakalagay dito, meron tatlong tuldok or ellipse and etc. So, ibig sabihin dito, pwede mo siyang i-proceed or pwede ka mag-continue pa kung gusto mo. So, para sa akin is pwede na dito, enough na rin ito. Then, next na naman, number 5. I-multiply natin siya sa mga another number. So, we have 5 times 1, 5. 5 times 2, 10. 5 times 3, 15. 5 times 4, the answer is 20. 5 times 5, the answer is 25. So, dahil sa minultiply ko lang siya sa mga numbers or another number, kaya nahanap ko itong 5, 10, 15, 20, 25, and etc. So, ibig sabihin, pwede mo pa rin siyang i-proceed kung gusto mo pa. Pero sa akin, okay na dito sa 25. So, kung makikita mo from dito sa mga multiples ng 3 at multiples ng 5, is makikita mo na si 15 ay common siya sa mga least multiples ni 3. So, ibig sabihin, si least common multiple or LCM natin ay 15 dahil ito yung may common sila. So, makikita natin dito sa picture. Find the first common same value. So, first, hanapin mo, since meron na tayong first step natin is list the multiples of each number. Second is, hanapin mo na yung common or same value ng mga nilista mo. So, we have 3, 6, 9, 12, 15, 18, at 5, 10, 15, 20. So, dito makikita na natin already na meron common si 3 at 5 na 15. Yung number 15 na ito yung LCM natin. So, the least common multiple of 3 and 5 is 15. So, 15 is a multiple of both 3 and 5 and the smallest number like that
Ayun. So, simple lang, like that. Kasi least common multiple natin, ibig sabihin siya, si 15 ang pinakamaliit na number at si 15 naman ay common sa dalawa, which is common siya sa 3 at 5, kaya siya ang nakuha natin. Kaya ang LCM natin again, number 15. Okay? So, para mas maintindihan natin, may another pa na example. So, least common multiple. What is a multiple? Ayun. So, baka kung kanina naintindihan na natin itong least, kasi nga pinakamaliit na value. At naintindihan natin itong common, kasi ibig sabihin ng common is ito yung may pareho sila number sa bawat line nila. So, what is a multiple? We get a multiple of a number when we multiply it by another number. Yung sinabi ko kanina, makikita lang natin yung mga multiple natin kung i-multiply natin siya sa another number. So, you heard kanina or as you can see kanina, is multiply natin si 3 at 5 sa mga another number. So, eto siya, such as multiplying by 1, 2, 3, 4, 5, and etc. So, ibig sabihin, etc. Pwede mo pa siyang i-proceed as long as gusto mo. As long as hindi mo pa nahanap yung LCM natin, then pwede ka mag-proceed. But not 0. Ibig sabihin, hindi pwede mo siyang i-multiply sa 0 kasi kahit 1 million pa yung value mo or kahit 1 million pa yung number, pag minultiply mo siya sa 0, ang result nun is 0. Never natin i-multiply yung mga given number natin sa 0 kasi hindi natin mahanap yung LCM natin kasi yung mga result puro 0. Okay? So eto 1, 2, 3, 4, 5, etc. So pwede ka magpili doon from 1 to 3 to 5. Depende sa'yo kung gusto mo 1 to 5 lang or 1 to 10, as long as hindi mo pa nahanap yung LCM, then pwede ka mag-proceed. Okay? So, dito nakikita mo, ito yung solution ko kanina, which is, nakuha natin si 3, 6, 9, 12, 15, dahil manintuply natin siya from 1 to 5. Okay? So, 3 times 1 equals 3, 3 times 2 equals 6, 3 times 3 equals 9, 3 times 4 equals 12, and 3 times 5 equals 15. So, ayan, multiply ko siya, ginamit ko itong 1 to 5, kaya nakuha ko itong mga result nito or multiples natin. So, ito yung mga multiples natin. Okay? Dahil minultiply na natin itong number natin, itong given number natin na 3 sa mga or sa another number. Ito yung mga another number para makuha natin yung multiple natin or multiples. Next, yung given natin na number is 5 another. So, we have 5 times 1, 5. 5 times 2, 10. 5 times 3 equals 15. 5 times 4 equals 20. And 5 times 5 equals 25. So, ayan, makikita mo 1 to 5 lang muna yung ginamit ko dito. Unlike kanina, pwede rin 1 to 6. Depende sa'yo. Kung gusto mo pa, kung ginanahan ka mag-solve, then pwede pa yon. Kahit nahanap mo na yung LCM, pero kung gusto mo pang mag-solve, then pwede rin. Okay? So, dito, nag-stop na ako kasi nakita ko na yan na may common si 3 at 5 at ang common number nila ay 15. Okay? Yung kanina, inulit ko lang yung example. So, meron silang common 15. So, yun, ito yun siya na pinakita na meron na common number nila ay 15. So, kaya ang LCM natin is 15. Proceed tayo. Least common multiple. So, etong question ulit. What is a common multiple? Ayun. What is a common multiple? Although na-explain ko na siya kanina, pero at least ma-emphasize natin dito sa slides na to, atong common multiple. So, say we have listed the first few multiples of 3 and 5. Okay, few kasi 1 to 5 lang naman yung ginamit natin kanina. Kaya few lang yun. Then 3 and 5. The common multiples are those that are found in both lists. So, notice that 15 and 30 appear in both lists. So, eto nakikita natin. So, dito, kinontinue ko siya. Kanina 1 to 5 lang. Ngayon, kinontinue ko siya from 1 to 10 para makita nyo naman na pwede naman siyang i-multiply pa or pwede mo siyang i-proceed, diba? As long as gusto mo. So, dito naman is minultiply ko din siya from 1 to 7. So, kung makikita mo, meron siyang common. Merong common si 3 at saka 5. Na which is, common nila is 15. Andito may 15 din si 5. At meron ding 30.
Meron ding 30 dito. So, kung makikita mo, meron silang common na 15 at 30. At kung i-continue mo pa yan na isolve, meron pang common sila, dalawa. So, hindi lang si 15 at 30, kundi marami pang common kung i-continue pa. So, yung maganda lang dito sa least common multiple kasi sinasabi yung pinakamaliit na value. So, since pinakamaliit na value si 15, so yung gagamitin natin na LCM ay si 15 na kahit na kasali si 30 sa LCM ng 3 at saka 5, pero ang kailangan natin sundin or kailangan natin gamitin ay yung 15 kasi siya ang pinaka maliit na value sa kanilang dalawa ni 30. Okay? What is the least common multiple? Ayun. Yung kanina, ano yung multiple, tapos sumunod naman yung common multiple. Ngayon naman is least common multiple. Ano na nga ba tong least common multiple? Okay. It is simply the smallest of the common multiples. Ayun. So, kahit na nag-gets nyo na, gusto natin na emphasize pa para mas klaro sa inyo. Okay? So, the least common multiple of 3 and 5 is 15. Okay? Yung sinabi ko kanina na kahit dalawa, ito sila sa listahan natin na mayroon silang common, pero yung kailangan natin piliin, yung pinakamaliit. Kasi sabi, smallest of the common multiples. Ayun. Ito yung mga multiples natin. Okay? Pero yung pipili natin yung smallest common multiples. Ayan. So, kaya ang answer natin sa 3 and 5 natin sa LCM is 15. Next, so another example. Number 2, find the least common multiple of 4 and 10. Okay, so I hope na dito mas maintindihan nyo na masyado yung LCM na sinasabi ko. So, first step natin daw is list the multiples of each number. So, we have 4 and 10. So, minultiply lang natin siya. 4 times 1, the answer is 4. 4 times 2, the answer is 8. 4 times 3, the answer is 12. 4 times 4, the answer is 16. 4 times 5, the answer is 20. 4 times 6, the answer is 24. And etc. So, pwede mo pa siya i-proceed as long as you can. Okay? Then 10 times 1, the answer is 10. 10 times 2, the answer is 20. 10 times 3, the answer is 30. 10 times 4, the answer is 40. And etc. Okay? So, kung makikita nyo, nag-stop na ako agad kasi nga, meron na tayong nakita na LCM or least common multiple. At ang common ng dalawang multiples na to ay 20. Okay? So, kung makita mo, there is a match of 20. It looks like this. Ayan. So, nandito na yung mga pinag-multiply natin. At yung common nila is 20. So, the least common multiple of 4 and 10 is 20. Ayun. Another. So, kung kanina, meron tayong dalawang given number lang, dito naman is binigyan tayo ng tatlong given number. So, number 3, find the least common multiple of 4, 6, and 8. Okay? So, meron na tayong tatlo. Yung gagawin natin is same pa rin na process. I-multiply lang natin siya. Same process lang. So, we have here 4. We have here 6. And we have here 8. I'm sorry kung nagdikit siya. Hindi ko nakita kanina sa pag-edit. Okay? So, we have here, minultiply din natin siya from another number. So, eto, minultiply natin siya from 1 to 6. So, nakuha natin yung mga multiples natin. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yung kanina. And then, kay 6 naman, is minultiply natin siya from 1 to 6 then. So, we have 6, 12, 18, 24, 28, and 32. So, nahanap natin yung multiples niya gamit itong mga another number. Then, minultiply din natin si 8 sa mga another number from 1 to 6. So, ito yung multiples na nakuha natin. 8, 16, 24, 32, 40, 48. So, as you can see, meron tayong common number. At ito yung pinaka-smallest common number ng mga multiples natin. We have 24. So, dito, nalista na natin. Ito na yon. So, pinakita ko lang dito yung pag-multiply natin. So, kaya nakuha natin itong mga multiples na to. So, kung makikita mo, yung common nila ay 24. So, ang LCM ng 4, 6, at 8 ay 24. Okay?
Finally, nandito na tayo sa final discussion natin na which is meron ng example of board exam questionnaire. So, kung matatandaan nyo sa intro ko ay meron akong mga maling process na ginawa na akala ko tama kaya naging mali yung sagot ko. So, dito ko na i-discuss yun at ipapakita sa inyo yung mga maling process na ginawa ko na dapat wag nyong uulitin. Okay? So, start na tayo. Number 4, what is the least common multiple of 12, 24, and 72? So, yun yung hinahanap natin. Sa board exam, hindi na tayo gagamit ng mano-mano kasi meron naman tayong calculator na dala-dala. So, yung gagawin na lang natin dito is ibibigay ko yung technique gamit yung calculator natin. So, yung paano natin gamitin yung calculator natin ay ganito. So, yung gagawin natin first, since meron tayong 4 na choices sa mga board exam natin, first natin hahanapin is yung pinakamaliit na value sa 4. Kasi nga, hinanap natin yung least common multiple or hinanap natin yung pinakamaliit na value na may common multiple sila. So, possible na baka yung si letter A, M na mahanap na sagot. So, first is letter A. Yun yung first natin gagawin. Letter A natin is solve natin siya gamit ang calculator natin. So, yung gagawin natin first dito is i-divide natin si 12 kay 12. So, yung 12 natin dito, ito yung numerator natin. At itong tatlong nito ay ito yung denominator natin. Pag sinabing denominator, katulad din dito, ayan, ito yung denominator natin, nasa banda ng, pag mag-divide tayo, nasa baba siya. So, yung numerator natin, itong 72. Sa division rule, dapat daw mas malaki yung value ng nasa numerator kaysa sa denominator. Kasi, yun yung standard na pagkuha natin. So, dito, dapat daw mas malaki yung numerator kaysa sa denominator. So, pag tinignan mo dito, mo ito si 12, ay mas maliit siya kaysa sa 72 at si 12 ay mas maliit kay 24. Then, ibig sabihin, error na ito siya. Okay? So, ibig sabihin, pag sinold mo itong si 12, 24 divide 12, then meron tayong decimal. Okay? Take note, pag merong decimal sa calculator natin, ibig sabihin, hindi siya kasali sa LCM natin. Kasi, pag LCM, ibig sabihin positive number, ibig sabihin whole number, ibig sabihin nun wala siyang decimal, hindi siya pwede maging negative. Okay? Dapat exact yung value niya, walang mga decimal. Okay? So, kung makikita mo, mas malaki itong denominator nito kesa sa numerator, then x na ito siya or error na. Hindi na pwede natin sagutin or di na natin pwedeng gamitin yung letter A na as sagot natin. Okay? So, proceed tayo sa mas maliit pa. So, sumunod na mas maliit is si letter D, which is 36. Okay, dito alam naman natin na yung sagot is 72 na already. Pero pinapakita ko lang yung process pag nandun na kayo sa board exam kasi sa board exam wala namang sagot agad doon. So, yung gagawin mo dito is ganito. Yung hanapin mo first yung pinakamaliit, then pag nag-error na doon sa first na smallest number, then proceed ka doon sa next na pinakamaliit na value. So, yung next na pinakamaliit na value natin dito is 36. So, yung gagawin natin is i-divide natin itong tatlo dito sa 36 natin. So, yung kanina, another idea dito, pag mas maliit na itong nasa choices natin kaysa dito sa mga question natin, then ibig sabihin error na ito siya. Ibig sabihin ng error, pag i-divide mo pa siya, kung i-proceed mo pa talaga na i-divide, yung result nun is makakita ka ng decimal. At pag may decimal number doon sa calculator mo na result, then ibig sabihin, hindi siya kasali sa LCM na hinahanap natin. So, error na din si letter D. So, proceed tayo sa B kasi nga siya din yung sumunod sa pinakamaliit na number. Siya ang sumunod kay 36. So, si B or 72. So, kung makikita mo, pasok si B sa tatlong ito kasi nga mas malaki siya dito. Mas malaki siya sa 24. At kahit hindi naman siya mas malaki, is pareho sila ng number. So, possible na talagang pwede siyang i-divide kay 72. So, first natin is, i-divide muna siya dun sa kambal niya. So, of course, pag 72 divide 72, the answer is, 72 divide 72, the answer is 1. So, kung makikita mo na
walang decimal sa mga sagot natin. Puro mga whole number at take note, positive lahat yung mga sagot natin. So, ibig sabihin, si 72 ay ang LCM na hinahanap natin. So, ang LCM ng 12, 24, and 72 is 72, which is letter B. Meron tayong wrong at meron tayo itong correct solution. So, itong wrong, ito yung ginawa ko during the day of the board exam. Tingnan nyo. Yung sagot dito already is 72. So, proven and tested na natin yan na pag i-divide natin itong tatlong number na ito dito sa 72, then the answer is mga positive number at puro mga whole number, walang decimal. So, yung ginawa ko sa board exam, kaya naging 12 yung sagot ko, or hindi ko naman sinasabi na ito yung exact question during the day of the board exam. Pero ganito yung style ng process. Yung pinakamaliit doon na answer is yun yung sinagot ko kasi ganito yung ginawa kong process na which is maling-mali. So, tingnan nyo ha. 12 divide 12, the answer is 1. And then, ginamit ko is 24. Itong tatlong ito, ginawa kong numerator. Ayan, nakikita nyo, ito yung ginamit ko ng numerator. At itong nasa choices, ginawa kong denominator. So, talagang pasok na pasok siya sa characteristic ni LCM na which is, pwede siyang maging LCM kasi nga wala siyang decimal point at puro siya mga positive number at pwede siyang i-divide. So, possible siya na maging LCM. So, ito yung mali ko kasi ito yung ginawa kong numerator na instead ito dapat yung denominator. So, yung ginawa ko, ito yung ginawa kong numerator ay denominator. So, tingnan mo, dinivide ko si 12 sa 12 kaya naging 1. Then, dinivide ko si 12 kay 24 kaya naging 2. Dinivide ko si 12 kay 72 kaya nakuha ko yung 6. So, akala ko ito yung least common multiple. Kasi naisip ko, least common multiple, yung pinakamaliit na value na dapat i-multiply mo na meron silang common. So, yun yung na-expect ko na ito yung common, na which is mali yung process ko. Yung mali na nahawa ko sa board exam. So, ito yung tamang solution na gagawin mo. Ito yung gagawin natin since ito yung letter B, ito yung gagamitin natin na numerator. Yung nasa choices natin, ito yung gagawin natin na numerator. So, nasa given number, ito yung i-divide mo sa 72. 72 divide 12, the answer is 6. 72 divide 24, the answer is 3. 72 divide 72, the answer is 1. So, ito yung correct solution na pwede mo maging sagot. Okay? Sa board exam kasi, lahat ng ito is possible mo na maging LCM. Depende sa process ng solution mo. Yung sa akin, mali yung pag-solve ko kasi ginawa kong denominator itong nasa choices na instead dapat pala ito yung numerator at ito yung denominator. So, ulitin ko, yung numerator is nandito sa first at yung denominator itong nasa baba na which is yun yung i-divide natin dito sa numerator natin. So, since yung 72 ay numerator natin, kapag i-divide natin itong denominator natin na 12, 24, 72, ay makukuha natin itong 631 na which is walang decimal point at puro positive number lahat at whole number. So, ang LCM natin again sa 12, 24, and 72 is 72 which is letter B. Okay? Sana lumabas or same question pa rin yung lumabas sa board exam na ganito para hindi na kayo mag-solve kasi automatically alam nyo na yung sagot. Okay? Para mas maintindihan nyo pa, another question. So, dito, hindi ko na nilagay yung picture kasi at least man lang is alam nyo na meron siyang mga bases na questions sa mga past board exam natin. Yung sa picture na yun last time is isa siya sa mga lumabas sa mga past board exam. So, dito, example number 3, find the least common multiple of 12, 18, and 30. Ayan, kung makikita nyo 60 at 120, is kung i-divide mo siya, yan, pasok si 60 as LCM natin kasi mas malaki si 60 kesa dito sa tatlo, okay? Pero pag i-solve mo na siya, ayan, pag sinolve mo na siya,
60 divide 12, the answer is 5. 60 divide 18, the answer is 3.3. So, sa 3.3 pa lang na ito is mag-stop ka na kasi ibig sabihin hindi siya LCM kasi meron tayong decimal point na nakuha. Okay? So, hindi pwede na ganun ang LCM natin. Okay? Dapat fixed siya or whole number, walang decimal. So, error na agad si B na which is yung pinakamaliit na value natin dito sa choices. Next naman na pinakamaliit na value aside sa 60 is si 120. So, kung makikita mo si 60 at 120, multiply mo lang siya or kumbaga, dinoble mo lang ang total ni 60 kay 120. So, talagang halatang-halata na hindi siya kasali sa LCM natin. Pero, kung hindi mo naman ma-notice na dinoble lang pala yung value ni 60 sa 120, so pwede mo rin siyang isolve ulit since calculator naman gamit. So, dalian mo lang yung pag-calculate mo para hindi ka maubusan ng oras. Okay? Kasi hindi lang naman si LCM yung question na sasagutan mo. Marami pa. Okay? So, 120. So, as you can see dito, 120 divide 12, the answer is 10. Then, 120 divide 18, the answer is 6.6. So, kung makikita mo ito, dinoble lang. Kasi nga, yung value ni 60, dinoble lang natin, kaya naging 120. So, kaya dito rin is meron siyang decimal point, which is 6.6. Automatic na error si D or hindi siya kasali sa LCM na hinahanap natin. So, ang sumunod sa 120 is 180. So, tingnan natin itong 180. So, 180 divide natin sa 12, the answer is 15. 180 divide natin sa 18, the answer is 12. 180 divide 30, the answer is 6. So, ibig sabihin, ito yung LCM natin na which is si 180. Kasi nga wala siyang decimal point at puro mga whole number lahat at saka positive number din siya. So, ang LCM natin dito sa question na to ng 12, 18 at 30 is 180. Okay? So, basta ganito yung process ng paggawa mo, ha? Huwag mong baliktarin na ito yung dapat maging denominator at ito yung nasa choices, ito yung mga numerator. Pag sinabing numerator, ito yung nasa first bago mo siya i-divide dito sa mga question natin. Okay? So, wag mo ulitin, please, wag mo ulitin yung ginawa ko doon sa board exam kasi automatic talaga na mali yung sagot mo, okay? So, please remember this one. Pag meron LCM again doon sa question sa day ng board exam is ganito yung process. Gawin mong numerator itong mga nasa choices at gawin mong denominator itong nasa question natin para makuha mo yung best result natin. Okay? So, kung makikita mo dito, ayan. So, pag nag-follow ka doon sa process, na correct process natin, is makikita mo na talagang magkakaroon ng decimal sa mga point na ito. Okay? So, magkakaroon ng decimal. Kasi, pag binaliktad mo siya, katulad ng ginawa ko, binaliktad ko, tingnan mo yung nangyari doon sa 12. Ayan, tingnan mo dito nangyari sa 12. Ayan, wala siyang decimal kasi binaliktad ko na which is talaga namang possible na si 12 at 12 is 1 at yung 24 divided 12 is 2. So, wala talaga siyang magiging decimal. Kasi nga, binaliktad ko yung numerator, ginawa kong denominator, di ba? So, maling-mali. So, dapat gawin mo is, dapat mas malaki yung value ng nasa numerator kaysa sa denominator. Okay? So, ulitin ko. Pag mas malaki na yung nasa taas, tulad dito, pag mas malaki na yung nasa taas, kaysa dito sa choices natin, then wag mo na siyang isolve kasi automatic na mali na yun. Hindi na siya pwede maging LCM. Okay? Kasi sabi ko kanina, mas malaki dapat yung numerator kaysa sa denominator. Okay? So, ayan. Then, another example and another tips naman is, pag magkakalculate kayo is na ganito yung process nyo. Please, huwag nyo nang ulitin yung maling ginawa ko. Okay? So, next, proceed tayo. So, find the least common multiple of 10, 18, and 25. So, ayan, ito yung correct solution natin. Again, pinapakita ko ulit. 450 ang LCM natin dito. Kaya pag dinivide natin siya, ganito, yung denominator natin ay nandito sa questionnaire at yung numerator natin ay nandito sa choices natin. So, ayan,
wala siyang decimal at puro positive at whole number lahat. Kaya pasok siya sa characteristic ni LCM. So ang LCM natin is 450. So kung makikita nyo dito, meron tayong 360 na mas maliit at 430 na mas maliit kaysa sa 450. Pero hindi siya naging sagot natin kasi merong decimal. Pag 360, i-divide mo sa 25, then meron na siyang decimal point. So, ibig sabihin, hindi pwede. At dito naman, merong decimal. So, ibig sabihin si 430 ay hindi pwede maging sagot. Okay? So, ang sagot natin is 450. So, kaya hindi na natin pinapansin itong 900 kasi si 450 times 2 or 450 plus 450, the answer is 900. So, pwede maging LCM natin si 900 kasi nag-times 2 lang tayo sa value ng 450. Pero, ulitin ko katulad ng kanina na example ko is yung pinakamaliit na value na meron silang common is 450. So, yung first natin pipiliin is 450 kahit nandun pa yung 900 na which is pasok pa rin siya sa LCM ng 10, 18, 25. Yung pipiliin pa rin natin yung pinakamaliit na value na common silang lahat. Yung common na value nila is 450. Okay? So, ulitin ko, yung gagawin mo pag nag-divide ka sa calculator mo, first mo, ilagay mo na yung 450 bago mo siya i-divide dito sa 10, 18, at saka 25. Para makuha mo yung best result na accurate doon sa question. Ulitin ko, sa board exam, pag naghanap ka ng LCM, dapat first mong isolve yung small number papunta sa pataas. Okay? Papunta sa taas. So, ibig sabihin, from least to greatest. So, since si 12 is error na siya, kasi nga, kung titingnan mo, mas maliit yung value niya kaysa dito sa taas. So, pag mas maliit na yung value niya kaysa sa taas, then wag mo nang isolve kasi automatic mali na yung sagot doon. And then, sa 36 naman, sumunod siya sa 12 na pinakamaliit. Then, pag nag-solve ka dito, kung makikita mo, mas maliit yung value ni 36 kaysa sa 72, then ibig sabihin, may mali na dyan or may decimal na answer na dyan. So, huwag ka na mag-proceed. So, yung best suit answer natin dito is 72. Kaya, siya ang LCM natin. So, kung makikita nyo rin dito, meron tayong 144 kasi dinoble lang natin yung value ng 72. Ganun sa board exam eh. Sa board exam, dinodoble lang nila yung, halimbawa, 72 yung correct answer natin. Dinodoble lang nila or tina-times 2 lang nila yung value na yon dito kasi pwede rin to si 144 is pasok din siya sa LCM natin. So, dapat wise ka na dapat si LCM ay least or pinakamaliit na value yung hahanapin natin. Na kahit na common pa rin nila itong 12, 24, 7, kahit common pa rin nila itong 144, pero kung nandun yung pinakamas maliit, na common nila, yun yung pipiliin mo, okay? Yung pipiliin mo doon is yung 72, hindi yung 144, okay? Pero kung wala yung 72, tapos nandito yung 144, then pwede mong piliin si 144 kasi kasali siya sa mga common ng 12, 24, and 72. Okay? Yun lang. Then, dapat ganito yung pag-solve. Okay, ulitin ko. Please, please, please. Dapat ganito yung pag-solve. Ito yung nasa denominator at ito yung numerator. Na which is dapat itong nasa given choices natin. Ito yung una natin ilalagay sa calculator bago natin siya i-divide dito sa mga number na ito. Para makuha natin yung accurate result na hinahanap natin. Okay? So, katulad din dito, okay? So, kasi pag binaliktad mo, talagang tutugma siya lahat. So, ini-expect mo na si 12 ang pinaka maliit na common value ng LCM natin na hinahanap. Na which is, pwede naman, pero mali kasi mali yung process na ginawa mo. So, automatic na pag mali na yung process na ginawa mo, mali na lahat ng sagot na lumalabas doon sa calculator mo kasi mali yung in-input mo doon. So, yung ilalabas din nun is mali na output. Okay? Maraming salamat sa mga nanood from first until the end ng video na ito. So, ibig sabihin gusto mong makapasa sa board exam. At kung gusto mo pang mas marami kang matutunan sa math.com, just please subscribe and click the notification bell para palagi kang updated sa mga bagong videos kasi asahan mo na mag-upload pa ako ng mga bagong video para sa mga math reviewer na sana ay makatulong sa inyo.
At kung meron ka mga math subject na nahihirapan ka, please just comment down below kasi binabasa ko lahat ng mga comment at gagawan ko ng video yung mga request nyo ng mga math lesson na gusto nyong bigyan ko ng linaw. So, thank you so much. Paalam. Bye-bye.